fabrics. Target na ibenta ang mga bag di lang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Pero ayon sa artist na si Ann Weiser na siyang nagturo sa mga inang gumawa ng bags, di lang daw ito pangkabuhayan kundi pangangalaga rin ng kalikasan. It's not enough just to talk about trash. Not at all. The real issue is why we have so much and who's responsible. Pero di lang pala bag ang kayang mabuo ng mga plastic na basura. Pwede itong gawing damit, laundry bin at parol. Sino nga namang mag-aakala na gawa rin pala sa pinagugupit o shredded plastic ang furniture set na ito. Pero hindi pa ito binibenta sa ngayon. Ang mga gamit na ito kasama maging ang upuang ito, lahat gawa sa basurang plastic. Pagpapakita lamang na kung sasabayan ng ating pagiging malikhain, kaya nating pagandahin at gamiting muli ang ating mga basura. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Lalaking nahulihan ng mga ibon at iba pang hayop na nanganganib ng maubos, kakasuhan ng DENR. Mga militante may pangtapat sa isinasagawang Global Migration Forum. Marian Rivera sinagot ang bali-balitang magkasintahan na sila ni Dingdong Dantes at mapapanood ninyo yan dito sa 24 Oras. Mahigit 30 hayop na nanganganib ng maubos ang nasabat ng National Bureau of Investigation o NBI sa Pampanga. Kakasuhan at pagmumultahin daw ang nagmay-ari sa mga hayop na katutok si Alex Tinsay. 33 hayop kabilang ang 7 endangered species ang na-turn over kahapon ng NBI sa pakikipagtulungan sa Protected and Wildlife Area Bureau o PAWB ng DENR. Ang Philippine Eagle Owl, Philippine Hawk Eagle at Palawan Bear Cat na kilala bilang Philippine Civet Cat na matatagpuan lamang sa Pilipinas ang ilan sa mga nabawi mula sa isang residente sa Pampanga. Merong binigay sa amin yung pangalan pero hindi pa namin ma-disclose until ma-file yung. Sa ilalim ng Republic Act 9147, ang pagmamay-ari ng tinuturing na endangered species na walang permit mula sa DENR ay maaaring parusahan ng mula 1 hanggang 2 taong pagkabilanggo at multa hanggang 200,000 piso. Sa kaso ng nahulihan, 7 counts of illegal possession ang ipapataw sa kanya. Karamihan pa raw sa mga hayop ay may sugat, may sakit o nanghihina at kailangang gamutin. We advise the public na huwag silang basta-basta mag-alaga ng mga wild animals nang walang permit, kaukulang permit from the DENR. Ang mga endangered species tulad ng Philippine Hawk Eagle ay bahagi ng ating natural heritage, kung kaya't itinakda ng batas na sila ay dapat pangalagaan, hindi upang ipagbili o paglaruan. Alex Tinsay, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna po ng napipintong pagbabalik na sa ating bansa ngayong gabi ni Jokjok Volante, muling tinuligsa ng ilang obispo ang katiwalian sa gobyerno. Ayon sa presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na si Archbishop Angel Langdameo, panahon na raw para maghanda para sa isang bagong gobyerno. Tinatawag na moral at social cancer na raw ang nararanasan ng mga Pilipino sa ngayon. Hindi na raw magbabago si Pangulong Arroyo. The time to start radical reforms is not later, but now. The time for moral regeneration, which has been long delayed, the time for moral regeneration is now. The time to prepare a new government is now. Sa kabilang dako, hindi naman yan pinansin na Malacanang. Pagtutuunan na lang daw nila ng pansin ang hamon ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Nanawagan din naman ang ilang obispo kay Volante na magsabi ng katotohanan tungkol sa fertilizer fund scam. Nang tanungin ang obispo kung ano ang gagawin ng simbahang katoliko sakaling humingi ng proteksyon si Volante, dadalhin daw si Volante sa kumpisalan para magsabi ng totoo. Balita mula sa bansang Congo, pinagbabato ang labas ng compound ng United Nations doon. Nagalit ang mga tao dahil hindi raw sila maprotektahan ng libo-libong mga tropa ng UN mula sa mga rebelde na naghahasik ng gulo. Papalapit na ang mga rebelde sa lungsod ng Goma na tinatangka nilang sakupin. Umatras ang mga tropa ng gobyerno at ng UN. Libo-libong residente na ang lumikas para hindi sila maipit sa gulo. Susunod.
Ang sagot ni Marian Rivera sa bali-balitang nag-away raw sila ni Karil. Meron tayong live interview sa Survivor Cast-Off na kumakaway na yan na si Nikki Daculio. Hello, Nikki! 24 oras pa rin tayo. Mga kapuso, wala na po sa Meralco ang GSIS. Binili ng San Miguel Corporation ang 27% sapi o shares of stock ng GSIS sa Meralco. Tila nabunutan naman daw ng tinikang Meralco. Ngayon at wala na sa kanilang kumpanya ang isa sa mga pinakamatinding bumabatikos sa kanila, ang presidente ng GSIS na si Winston Garcia. Nakatutok si Cara David. Nalaman ko kung sino ang proxy ko. Never akong nalaman ko. Nitong Mayo lang nang makipagmatigasan sa pamilya Lopez si GSIS President Winston Garcia. Binatikos ni Garcia ang pamamalakad ng mga Lopez sa Meralco, pati na ang sobrang taas ng singil nito sa mga customer. Dahil hawak ng GSIS ang 27% ng share sa Meralco, hangad ni Garcia na matanggal sa pamumuno ng Meralco ang mga Lopez. Ang kanilang bangayan mula sa boardroom hanggang sa media, nauwi sa demandahan sa Korte Suprema. Kaya marami ang nasurpresa nang biglang ibenta ng GSIS ang lahat ng Meralco shares nito. Ayon sa GSIS, nakita daw nilang magandang oportunidad, kaya nila binenta agad ang shares. Malaking tagumpay daw ito, lalo pat bagsak ngayon ang stock market. This is the biggest transaction and the highest premium. We are investing to make money, and we will see to it that in all our investments, we will make money. Ang San Miguel Corporation ang bumili sa shares ng GSIS. 90 pesos per share ang bili nila rito. Halos doble ng pagsasara ng presyo nito sa merkado kahapon na 44 pesos and 50 centavos. Pagmamayabang ni Garcia, 12 billion pesos daw ang kinita nila mula sa transaksyon. How will this impact our members? This increases the actuarial solvency of the fund, improves the actuarial solvency of the fund, and improves the financial stability of GSS. Pero duda dito ang Alliance of Concerned Teachers. Kung pinagmamalaki pa man niya na kumita ang GSIS, hindi naman nararamdaman ng mga miyembro. Ikinatuwa naman ng Meralco ang pagbebenta ng GSIS sa mga Meralco shares nito. Kampante sila na hahawakan ng mabuti ng San Miguel Corporation ang shares ng Meralco. At nang tanungin tungkol sa pag-alis sa kumpanya ng isa sa kanilang pinakamatinding kritiko? Well, slight relief siguro, di ba? Cara David, nakatutok 24 oras. May pantapat po ang mga militante sa ginaganap na komperensyang Global Forum on Migration and Development o GFMD dito sa ating bansa. Ang International Alliance of Migrants and Refugees. Diyan daw ay iahayag nila ang paghihirap ng mga tinatawag na migrant worker na katutok si Dano Tingkungko. Maghapong bantay sarado ang kahabaan ng Ross Boulevard mula US Embassy hanggang bahagi ng PICC. Alas 5 pa lang ng umaga, bawal nang dumaan ang mga sasakyan. Saan mo kami pa pwedeng dumaan? Saan po kayo pupunta? Kasi interview mo. Pati mga pedestrian, bawal din dumaan. Iniiwasan daw kasi ng mga otoridad na mapasok ng mga rallyista ang Global Forum on Migration and Development o GFMD sa PICC. Dahil hindi makalapit ang mga militante sa PICC, gumawa sila ng sariling diskarte. Bilang pantapat sa GFMD, nag-exercise muna mga militante bilang warm-up sa inilunsad nilang International Alliance of Migrants and Refugees o IAMR. Kung sa GFMD, puro raw mga opisyal ng gobyerno at negosyante ang delegado. Dito sa IAMR, tanging paghihirap daw ng mga migrant worker ang binibigyan ng boses. Pinagtutuunan lang daw ng pansin ang interes ng mga gobyerno ng mga mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas. Ang tangi naman solusyon sa kahirapan na hindi ang pag-abroad, magkaroon ng sariling trabaho dito sa ating bansa at nakabubuhay na sweldo. Kasi kung may trabaho lang naman talaga, ay hindi lalabas yung 10 milyong Pilipino na ngayon ay nakakadanas ng ibang klaseng pang-aabuso, diskriminasyon, hanggang sa pinakamasahol, yung mapugutan ka ng ulo at masintensyahan ka ng firing squad. Sa opening program ng IAMR na dinaluhan ng mga delegado mula sa 40 bansa, binatikos din ni UN Special Rapporteur on Human Rights of Migrants Jorge Bustamante ang anyay pagturing sa mga migrant worker bilang kalakal. Remittances are owned by the migrant workers and nobody else. Remittances should be for the migrants, not for the politicians. Hindi naman daw natitinag ang grupo sa dagdag seguridad ng pulisya sa palibot ng PICC. Tuloy pangaraw bukas sa mga planong protesta at ang isinusulong na Zero Remittance Day.
Sa pagtatapos ng 2 araw ng Civil Society Days ng GFMD, inirekomenda ng ilang civil society group sa GFMD na huwag kasuhan ng kriminal ang mga migrant worker na walang dokumento at sugpuin ng umunay overpricing ng mga recruitment agency sa buong mundo. Bukas, mismong si UN Secretary General Ban Ki-moon ng South Korea ang magbubukas sa 3 araw na government session ng GFMD. Dano Tingkongko, nakatutok 24 oras. Sa kabilang dako, kaugnay po naman ang pasaring na yon ni United Nations Special Rapporteur